May isang punong kahoy sa Africa na setting ng storya na ipinoportray na destructive kung mapabayaan. Ito yung punong kahoy na matatagpuan lamang sa 3 bahagi ng mundo. Ang baobab tree. May 6 na species nito sa Madagascar at tig-iisa ang Africa at Australia. Ano nga ba ang baobab tree? Destructive nga ba sila kung napapabayaan? Kung ganoon, bakit sila binansagang Tree of Life? Pag-usapan natin. Ang baobab tree ay klase ng punong kahoy na may enormous size na may possible maximum height na 75 feet at parang napakalaking barrel-shaped na trunk na umaabot lampas 16 feet. Kilala din ito sa iba't ibang pangalan dahil mismo sa katangian nito. Tinatawag itong bottle tree at upside down tree kasi parang napakalaking botelya ang trunk at kung titignan sa malayo, parang baliktad naman na punong kahoy na nasa ibabaw ang mga ugat. Monkey bed tree at dead rat tree ang ilang bansag sa kanila dahil sa prutas nito. Sa laki ng punong baobab na may scientific genus name na Adansonia, pinamamahayan ito ng iba't ibang klase ng mga hayop. Mula sa mga dahon nito, branches, sa loob ng katawan ng puno, pati na sa mga external trunk creases. Nakakapag-imbak kasi ng maraming tubig ang baobab, na isang pangunahing pangangailangan ng mga hayop. Not to mention that they also provide comfortable and stable living shelter. Kahit na sa mga bulaklak nito, may mga hayop na nakakapagbenepisyo. Ang mga paniki ang natatanging pollinators ng baobab flowers sapagkat tuwing gabi lamang sila namumukadkad. Deciduous din ang punong kahoy na ito. Ibig sabihin, naglalagas din sila 1 beses kada taon. Kahit na kadalasan sa kanila ay umaabot ng old age, threat pa rin sa kanilang buhay ang drought, waterlogging, lightning, elephants, and black fungus. Ngunit bakit Tree of Life daw sila? Kakabit na ng buhay ng mga tao sa lugar na may baobab ang benepisyong dulot ng baobab. Mula sa dahon, bulaklak, at buong katawan ng punong kahoy ay may gamit sa mga tao. Ang mga dahon ay ginagamit na condiment at medisina. Nakakain din ito na rich sa calcium kagaya ng spinach. Nakakain din ng prutas nito kasama na ang seeds na rich in protein, iron, calcium, and phosphates. Kahit na ang pollen nito ay ginagamit na pandikit, ang bark ay naigagawang fabrics at mga pantali. Ang fibrous nature nito can be woven to make mats and papers, even to make beer and tea. Ito ay ang mga benefits lamang sa tao ng baobab. Paano pa kaya ang naninirahang mga hayop at mga insekto sa puno mismo? Ang mga dumadalaw para makainom at makakain sa buong lifespan ng isang puno. Ilang buhay ito na nakadepende sa mga baobab. Hindi natin maitatangi ang kahalagahan ng bawat nilalang, ang interconnectedness natin sa iba't ibang mga creatures. Ngunit sadyang may mga creatures na may mas malawak ang connections sa iba pang mga nilalang. May mga nilalang na instrumento mismo para mabuhay, makapagbigay ng ikabubuhay at ikinakabuhay ng iba pang mga nilalang. Ang buhay ng isang baobab tree ay isang patunay ng isang kamangha-manghang disenyo na may mga creatures na naging daan para dumaloy ang kabutihan ng may lalang sa iba pa niyang mga wonders of creations.